Naranasan mo na ba na handa ka na sanang bumiyahe pero biglang ayaw mag-start ng sasakyan? Minsan, wala kahit anong tunog. Minsan naman, puro click lang. May pagkakataon ding umiikot ang starter pero hindi tuluyang umaandar ang makina. Huwag agad isipin na starter o makina ang may sira. May ilang simpleng bagay na maaari mo nang suriin bago tumawag ng mekaniko o towing service. Narito ang top 5 na dapat i-check kapag ayaw mag-start ng sasakyan. Number 5, obserbahan kung ano mismo ang nangyari. Bago galawin ang anumang bahagi, pakinggan at obserbahan muna ang sasakyan. Umiilaw ba ng normal ang dashboard? May isang click ba? Sunod-sunod ba na mabilis na click? O umiikot naman ang starter pero hindi umaandar ang makina? Mahalagang malaman ang pagkakaiba dahil iba-iba rin ang posibleng dahilan. Kapag walang ilaw at walang tunog, maaring electrical o battery related. Kapag mabilis ang clicking at mahina ang ilaw, maaari namang kulang sa karga ng battery. Kapag umiikot naman ng normal pero hindi umaandar, maaaring ibang bahagi na ang kailangan suriin. Ayun ang tanong, ano ang unang tunog na naririnig mo noong huling ayaw mag-start ng sasakyan mo? Number 4, siguraduhin tama ang gear at nakadiin sa pedal. Para sa automatic transmission, tiyaking nasa park ang shifter. Maaring subukan ilagay sa neutral kung ayaw pa rin mag-start. Siguraduhin ding nakadiin ng maayos ang brake pedal. Sa manual transmission naman, idiin ng buo ang clutch pedal. May mga pagkakataong hindi lang nakilala ng sasakyan ang tamang gear position o hindi lubos na nakapindot ang pedal kaya hindi nito pinapayagang umandar ang starter. Number 3, suriin ang kondisyon ng battery. Tingnan kung mahina ang headlight, interior light o dashboard light. Kapag mabilis na clicking ang naririnig at humihina ang ilaw habang ini-start, posibleng kulang na ang karga ng battery. Silipin din kung maluwag o maraming corrosion sa battery terminals. Pero huwag basta humawak kung hindi ka sigurado sa tamang paraan. Lalo na kung may tagas, pamamaga, kakaibang amoy o sobrang init ng battery. Kapag marunong at kumpleto ang kagamitan, maaaring gumamit ng tamang jump start procedure. Kung hindi naman, mas ligtas na humingi ng tulong. Number 2, tingnan ang fuel level at security indicator. Minsan, simple lang ang dahilan. Kulang o ubos na pala ang gasolina. Huwag ding lubos na umasa sa fuel gauge kung matagal nang may problema ang gauge o nakaparada ang sasakyan sa matarik na lugar. Tingnan din kung may umiilaw na key, lock o security symbol sa dashboard. Maring hindi nakikilala ng immobilizer ang susi. Subukang alisin at muling ipasok ang susi. Ilayo ang ibang electronic key o gamitin ang spare key kung mayroon. Naranasan mo na ba na akala mo sira ang sasakyan pero susi o gasolina lang pala ang problema? At ang number 1, huwag pa ulit-ulit na pilitin ang pag-start. Kapag ilang beses mo nang sinubukan at hindi pa rin umaandar, huwag tuloy-tuloy na paikutin ang starter. Maaari nitong ubusin ang battery, painitin ang starter motor, at mas mahirapan din ma-diagnose ang problema kapag pinilit ng pinilit. Kapag may amoy gasolina, usok, spark, tumutulog na parang may kamakalansing o umiinit na mga cable, itigil agad ang pagtatangka. Ilagay ang sasakyan sa ligtas na lugar, buksan ang hazard lights at kung kinakailangan, at tumawag ng mekaniko, roadside assistance o towing service. Mga ka-driver, kapag ayaw mag-start ng sasakyan, huwag agad mataranta. Obserbahan muna ang tunog, ilaw, checking tama ang gear at pedal position, suriin ang battery, tingnan ang fuel at security indicator at huwag pa ulit-ulit na pilitin ang starter. Sa troubleshooting, hindi kailangan manghula agad. Magsimula sa pinakamadali, pinakaligtas at pinakakaraniwang posibleng dahilan.